evening po sa inyong lahat. You are now listening to The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. And I'm Elaine. And tonight po sa part 3 ng message ni Pastora Emerita entitled The Cheap I Am Sorry, ituturo po niya sa atin kung ano yung klase ng repentance na katanggap-tanggap sa Lord. And also she will share with us yung reasons why so many people continue to sin even after saying sorry ng maraming beses. Kaya pakinggan po natin, here's Pastora Emerita with the part 3 of her message entitled The Cheap I Am Sorry. Ang tanong po ng marami, bakit maraming tao ang bumabalik pa rin sa kasalanan, even committing the same sin 1,000 times after saying, I am sorry. By the way, bago ko sagutin yan, sa totoo lang, may revelation pong sinabi ang Panginoon sa akin. Kasi pagka nagkakasala po ang tao, sino man sa atin, it's nice to hear yung mabilis na I'm sorry, right? Sometimes pag narinig na natin yung I'm sorry, parang gumagaan ang pakiramdam natin. Kaya lang, ang sinasabi ng Panginoon, marami sa nagsosorry, hindi totoong repentant, kaya bumabalik ulit sa pagkakamali. Kaya mabilis silang mag-sorry. Ito yung ni-reveal sa akin ng Panginoon. Kasi ayaw niya niyang marinig, ulit-ulitin yung ginawa niyang kasalanan. Kaya para mag-stop yung nagagalit sa kanya, magsusorry na lang siya. Mabilis siya mag-sorry. Nasanay na siya mag-sorry. I mean, hindi na problema yung sorry, pagsusorry. May kilala po ba kayong ganito? Nakakapagod po yung mga ganong tao. Mabilis mag-sorry, pero hindi repentant. Meron po bang tinatamaan dito? Mahal po kayo ng Panginoon kung tinatamaan kayo. Sobra kayong mahal. Nagpapasalamat din ako sa Lord sapagkat binigyan niya ako ng boldness para i-deliver po ang message na ito. Okay. Sa tanong po kanina na bakit marami pa rin ang bumabalik sa kasalanan kahit nag-sorry na. Kasi po, ang isang katwiran pa o isang dahilan, marami pa rin po ang selfish at stubborn. Kaya ayaw umamin sa kasalanan. Ang maririnig lang sa kanila kapag nabulgar na ang kasalanan ay ang simpleng I am sorry. Ito yung tinatawag kong face-saving apology. Gusto niya lang masave yung face niya. Ayaw lang ulit-ulitin na marinig yung pagkakamali niya. It's a fake apology or repentance. Hindi po ito ang klase ng repentance na nakakalugod at tinatanggap ng Panginoon. Ang tunay na repentance o pagsisisi ay mayroon pong pagkilala at mabilis na pag-amin sa nagawang kasalanan. Ang pag-amin at pagkilala na tinutukoy po rito ay bunga ng godly sorrow. Kasi ang Holy Spirit ang nagko-convict po sa nagkakasala. Kaya tinawag na godly sorrow. Kasi na-realize niya nung nagkasala, na involved dito ang Diyos sa sinaktan niya. Sinuway niya. Hindi niya iginalang at binaliwala ang binayaran ni Jesus sa cross. At sa laki ng realization niya, sobra siyang nalungkot, kaya sobra siyang nagsisi. Without godly sorrow, there is no true repentance. Wala po. Wala. Huwag po kayo maghain ng cheap, I'm sorry, kahit kanino. Huwag po. Kasi it is like, ino-offer nyo yung I'm sorry nyo sa Panginoon. And then parang, hindi po natin kasi malilin lang ang Panginoon. Kaya po inahayag yung mga detalyeng ganito para bawat isa sa inyo, paglabas po ninyo dito, at least man lang meron kayong awareness. Every time gusto nyo magsinungaling, maalala po ninyo itong mga turo ngayon. Sasabihin nyo, ayoko na magsinungaling kasi opposite yan ni Jesus. Si Jesus ang truth at si Jesus mismo
ang nagsabi na ang mga nagsisinungaling o sinungaling, ang tatay nila ay si Satanas. Si Jesus po mismo ang nagsabi. Every time, nagsisinungaling ka, pinapakita mo lang na ang Panginoon mo ay si Satanas sapagkat siya rin ang iyong ama. Doon ka sumusunod. It's very sad po talaga. Every time nakakakita ka ng mga nagsisinungaling na nakakahiyaman sabihin, pero Christians, matatanda ng Christians, pero para akong speechless. But it's a reality po. And also a revelation, kaya gusto ko pong ihayag sa inyo. Gusto ko lang po itong i-insert. It pains me to tell you this. Sa Bible po, meron sinasabing mapupunta talaga sa impyerno. Meron ding sinabi sa Bible na kahit yung nagpe-pray, kahit yung nagpagaling ka na, tatawag ka sa Panginoon pagka judgment day na Lord, Lord. E dahil sabihin ng Panginoon, lumayo ka sa harapan ko, hindi kita nakikilala. Gusto ko pong sabihin sa inyo to. Ito po yung natuklasan ko. Kaya kahit matatandang tao ay nagsisinungaling pa rin. You know why? And it's very dangerous. Yun palang pagsisinungaling na patuloy, 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 patuloy. Walang consciousness na hindi magsinungaling. Nagiging stubborn ang puso. Hanggang time will come. Sabi nga ni Janice, ganun siya before. Pag palagi ka nagsisinungaling, time will come, maniniwala ka na sa kasinungalingan mo. Kaya kahit sinong mag-confront sa iyo, kahit sabihin mong, nakikita ka ng Lord, magsisinungaling pa rin siya. Nakakakita po ako ng ganyan. Hirap mo sa Lord, magsisinungaling pa rin. Kahit nahuli mo siya kumuha ng cookie dyan sa harapan mo, dahil kayong dalawa lang ang nandoon, magsisinungaling pa rin na hindi siya ang kumuha. Kaya ako po'y natatakot para sa mga tao. Meron pong time ng judgment ang Panginoon. Meron po. So, kung saan natin sinanay ang dila natin, isip natin, ang puso natin, ang gawin natin, magiging alipin tayo doon. Pag hindi natin na-correct kagad at pinaghusayan ng correction at hindi titigil sa correction, hindi po tayo makakalayo sa kasinungalingan. Hindi po. Gipitin lang tayo saglit na maski yung andyan na magpuputol ng kuryente. And then sasabihin mo sa anak mo, sabihin mo, wala ako. Hindi po masasabi yan. Nang may Holy Spirit, nag-reign yung Spirito ng Lord, hindi po kaya yon. Alam ko po yon kasi ako sinanay ko ang sarili ko sa bata. Hindi ko kayang magsinungaling sa bata. Sometimes playing games, joke, pwede. Pero yung magsisinungaling, doon po ako nag-training. Sa bata, hindi ako pwedeng magsinungaling. And pagka may time na gusto kong pagsinungalingin ng devil, quick ang mind ko. Binabalikan ko lang yung alam ko na tatay ng sinungaling si Satanas. Kung magsisinungaling ako, hindi ako pag-aari ng Panginoon. Hindi ko tatay, hindi ko ama, ang Diyos sa langit. Yun lang po, quickly. Hindi sabihin ko yung truth. Alam nyo, the easiest way sa isang problema, hindi ka sinungalingan. Pag meron kang utang, harapin mo, wag mong pagtaguan. Ako, ginagawa nga namin ni Sister Jem noon, right? Dinadala namin, hindi pa kami sinisingil, dinadala na namin ng kung ano-anong gift. Sa mga naniningil po sa inyo, wag po kayong papapunta. Kayo pumunta pag madidelay kayo. Hindi yung delay na nga kayo, tataguan pa ninyo. Hindi ko mawari. Kasi dali lang naman harapin niyo kung may Holy Spirit Simple lang po. Kung nagtatatalak siya, nagsisisigaw siya, sige, naririnig na ng mga kapitbahay namin. Paparinig ko talaga sa kapitbahay namin. May katwiran po kayong sigawan ako.
Ganun kaagad para ma-off balance siya. Diba? Sabihin ko talaga, it's easy. Wala nagturo sa akin ito, ang Lord lang. Sasabihin ko talaga, you know what? Meron po kayong katwiran, sigawan ako. Nakakahiya po ako talaga, kayo pa pumunta rito. Pero sa totoo lamang po, kaya hindi po ako nakapunta, sobra po ang hiya ko. Pero gusto ko po talagang baguhin tong hiya ko. Bala ko na nga po sanang pumunta sa inyo. Kaya lang po, yun nga, meron mga nangyari na hindi ko napigilan. And now, nandito po kayo. Kayo pa po yung pumunta rito. Basta promise ko po, gagawin ko ng paraan yan. Ng babayaran. At ako na po ang pupunta sa inyo. Okay lang po sumigaw. Unawaan ko po kayo. Yung iba, tataguan. Kaya yung pinag-uutangan, galit na galit lalo. Lalo silang hindi mapatawad. Tama po ba? Don't do that. And then, ano gagawin nyo? Hindi nyo mabayaran yung malaking-malaki. Bayaran nyo kahit 5 piso, 10 piso, 100 pesos. Pakita nyo, willing kayo to pay. That's the way out. Right? Pero umpisa pa lang, sinabi mo na, naramdaman na nung nalulungkot ka. Nagre-repent ka, hindi ka nakapunta sa Kanya. Tama po ba? Kasi yun ang nakita kong madali. Kaya sabi ng Lord, the truth will set you free. Again, kaya sabi ni Jesus, the truth will set you free. Tama po? Isasabihin, nung pinagkakautanganan ninyo, first time ako nakatagpo ng ganitong may utang sa akin. Kung siya'y nagpapautang ng marami at marami nang hindi nagbayad sa kanya. Magugulat yun. And God will touch yung tao na yun. Sasabihin, marahil, ano bang kalagayan mo? Sige, kalahati na lang ang bayaran mo. Ito pagka binigyan ka ng kalahating bayad lang, babayad mo, sa susunod, regaluhan mo. Puntaan mo. Bigyan mo ng card. Kumuha ka ng card. And there are so many things to get favor from the Lord. Napakarami. Napakarami. Hindi na kayo, salita lang, just being honest, makakalusot kayo. Tandaan po ninyo yan. Any lie, again, is from the devil. Maliban yung ginawa ni Rahab ba yun? Pinatakas niya yung mga spy ng Lord, mga tauhan ng Lord kasi papatayin ng kalaban. So tinago niya. Nung hinahanap ng kalaban, ang sabi niya, wala dito. For the saving of lives. Right? Praise God. Ito po, sobra tong importante, makinig po kayo mabuti. Ang sabi po sa 2 Corinthians 7:10, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation. Not, sabi dito, not to be regretted. Look at that. Hindi kayo magsisisi. Yan, basahin po natin. Gusto ko pong i-meditate ninyong mabuti, yung bawat himaymay, ilagay nyo sa isip ninyo, tignan nyo yung buhay ninyo, paano umaandar, yung isip nyo, yung buhay nyo, gawin po ninyo. Again, 2 Corinthians 7:10. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation. Not to be regretted, but the sorrow of the world produces what? Death. Look at the contrast. I mean, ang liit na verse, pero binigay na sa iyo ng Panginoon ang pagpipilian mo. Right? Godly sorrow, pag inamin mo yung kasalanan mo, nalungkot ka, ililid ka sa salvation. Parang hindi ka naghihinayang doon sa ginawa mo o mawawala sa iyo. But sorrow of the world produces death. Okay, kinig po kayo mabuti. Ang pinapahayag po rito ay napaka-sensitibo na bagay na dapat po nating seryosohin. Pinapahayag po dito ang 2 klase ng repentance. Yung una ay yung may godly sorrow, na ang bunga ay kaligtasan. Ibig sabihin, sa pagsisisi mo, wala kang panghihinayang, anuman,
o sino man ang mawala sa iyo. Maituwid mo lamang ang dapat mong ituwid ayon sa kagustuhan at batas ng Diyos. Sa pagsisisi mo, na-realize mo rin na wala ka ng pagpipilian at pupuntahan sa dulo kung hindi ang kamatayan, eternal death. Yung pangalawang klase po ng repentance ay yung may worldly sorrow. Ang bunga po nito ay kamatayan. Now, ano ba ang worldly sorrow? Bakit ito nagbubunga ng kamatayan? Sa simpleng salita po, ang worldly sorrow ay lungkot na pang-sarili lamang. Hindi po ito lungkot gawa ng pagkilala sa pain, sa shame na naidulot niya sa nasaktan niya. Hindi ito lungkot at pamimigati para mapalapit siya sa Diyos. Ang worldly sorrow po ay nagmula sa makamundo at makasariling hangarin. Ang sorrow po na ito na nararamdaman ng nagkasala ay maaaring galing lang sa takot niya. Takot na mawawalan na siya ng kaibigan, takot na mawawalan na siya ng work, or mawawalan ng property, takot na makukulong siya, takot sa shame and disgrace. Sinabi po itong worldly sorrow kasi nanggaling po ito sa sobrang takot at pag-aalala na mawala sa kanya ang mga bagay sa mundo tulad ng riches, pleasures, honors. Maaari pong disappointed o alam niya na kapag po give up niya ang dapat niyang i-give up, maaaring maramdaman niya yung disappointment na hindi na niya mapagbibigyan ang kanyang worldly lust. Ang sabi po sa salita, lahat po ito ay magbubunga ng temporal and eternal death. At minsan po, nagdadala ito ng mga diseases and disorders on the body. Kaya ang mga nagkasala mismo ang nagdi-destroy ng kanilang katawan tulad ni Judas. Kaya kung ang sorrow po ay nanggagaling lang sa pagtingin sa mawawalang bagay sa mundo, hindi po sa pagtingin at kapatawaran ng Diyos, magdadala po ito sa kamatayan. That was Pastora Emerita Barqueros with the part 3 of her message series entitled The Cheap I Am Sorry. And tonight, parang just a quick recap nung natutunan natin. Shinare ni Pastora that godly sorrow leads to salvation. Yung repentance natin from yung godly sorrow, it will lead to salvation. And yung worldly sorrow naman, or yung parang, sabi nga, yung pangsarili lang na kahihiyan, parang it leads to yung death, spiritual death, and of course, yung physical death din, And tonight, narinig din natin yung continuation, kasi parang journey itong message series na to, and every week po, palalim ng palalim yung revelation din na sinishare ni Pastora Emerita. Kaya we encourage you na next Sunday po, 8:30 to 9 p.m. dito sa DWIZ, mag-tune in po kayo ulit for yung next part ng message series entitled The Cheap I Am Sorry. And I'm sure lahat tayo, we can learn so much from this series. Alain? Yes, Josh. A big portion of today's message is really something us Christians never admit or rarely admit, na a lot of us have sinful habits na sa sobrang sanay na kasi tayo, we become desensitized. Parang yung mga masama, nagiging okay na. And we don't even see the abomination it is in the eyes of God. And not just that, but sometimes even the things that we do na feeling natin good acts, if you look at them closely, meron palang underlying selfish motive at play that even you don't know about. And I hope tonight, we all let it sink in that tayo po, mga human beings, on our own, we are a complete mess. We are garbage, so to speak. We do and think things we don't want to do or think. Alam natin ang tama, pero di natin ginagawa. We have responsibilities we hold, but as much as possible, we try to avoid it. Kasi gusto natin iwasan na pagalitan.
we do the right thing not because we love God and want to please Him, but we do it because we want to stay away from trouble. Sabi nga ni Pastora, even our sorries can be sinful because they're just face-saving apologies. And grabe po, it's important to take a step back every day and just see how dirty we are. Sabi nga sa Isaiah, we are filthy rags. But all of this doesn't have to consume our lives so long as we have a heart of repentance. If only every day we're willing to, kumbaga, laugh at ourselves at how hopeless we are without God's hand and God's wisdom, only then can we start putting our lives back together with a pattern of repentance after repentance after repentance. I agree with you kasi parang coming from yung last week nga, sabi ni Pastora, di ba, nagsa-start siya dun sa humility to acknowledge na sabi mo nga, yung righteousness natin, tingin natin parang righteous acts. Pag kinumpare mo siya sa holiness ng Lord, para siyang filthy rags. Kaya kailangan natin ang Lord sa life natin. Tin? Yes. I'd like to share lang a quick point from Pastor's message a while ago. Yung nasabi din ni Pao, yung face-saving apology. And this really struck me because ako personally, I've done this numerous of times. Hating to hear how wrong you are or yung mistakes na nagawa mo, na to the point na you just say sorry with the wrong motive nga. Yung you just wanted to get it over with, na para matapos lang. And this is very dangerous because ako, na-realize ko to the hard way, na para siyang blockage or wall, bara, from yung wisdom ni God. Yung wisdom na gusto niya ibigay sa atin. And take it from me, I've heard plenty of corrections from yung leaders, even kay Pastora, and every correction was painful. But lahat ng correction niyan was an elevation for yung physical life ko, yung spiritual life ko. And I want to encourage everyone na nakikinig right now not to commit the same mistake I've made, and to listen. Always listen sa mga pastors, sa leaders, sa every correction, because lahat ng corrections na yun is a wisdom from God. And totoo yun, sabi nga ng Lord, di ba, sa Bible, na parang He disciplines those He loves. And same sa leaders natin, sa pastors natin, even to our parents, na ang reason kung bakit tayo dinidiscipline, bakit tayo pinapakita sa atin yung mirror or yung reflection ng mga mali natin nagagawa. It's for us to be able to have yung godly sorrow, for us to be led to repentance, and of course, ultimately, sa salvation po nating lahat. And I believe nga, pag tayo naging conscious sa repentance, yung holiness, parang unconsciously, nade-develop natin sa parang fruit of the Holy Spirit, na as you consciously repent, unconsciously naman, na parang yung ways mo, it's becoming holier and holier, especially kapag you're led by the Holy Spirit. And sa lahat po na nakikinig tonight, ang purpose po ng Lord kung bakit nyo naririnig yung message kanina, even itong mga insights na to, it's because He wants to convict you kung whatever man yung pwedeng sin or parang struggle na pinagdadaanan ninyo, and He wants to tell you na you have hope, you can have hope in Him. And yun yung promise niya sa Bible, na if any one draws near to Him, He will also draw near to you. But we have to repent first bago makalapit, or bago natin ma-enjoy yung fullness ng presence ng Lord. Kaya right now, if you are that person, we encourage you to follow this simple prayer. Pikit nyo lang po yung mata nyo, and from your heart, repeat after me. Just say, Heavenly Father, Lord, I'm sorry for all my sins and for all the times that I rejected yung grace mo, yung mercy mo, even yung voice ng Holy Spirit mo telling me not to do yung wrong things na I know na mali naman, but I still did it. And Lord, I ask na pumasok ka po sa puso ko, linisin mo po ito, and baguhin mo, and gawin mo pong tama from tonight forward yung pag-iisip ko, yung pagsasalita ko, even Lord, yung pagtrato ko po sa ibang tao. Lord, I give you my life and I accept you as my personal Lord and Savior. This I ask and this I pray in Jesus' name. Amen. And kung sumunod po kayo sa prayer na yun, we want to congratulate you for being humble enough to admit na talagang we are nothing without God. And we want to help you discover yung fullness din po ng pwede nyo pang, and yung benefits of knowing God. Kaya wini-welcome po namin kayo sa aming church. Pwede po kayo mag-visit sa The Rock of My Salvation Worship Center every Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. po yung ating main service. We are located at number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. Or kung may prayer requests po kayo, or if you have questions, pwede po kayong tumawag sa aming landline. It's 687-5561. Again, that's 687-5561. Or if you're mobile, you may contact us at our Globe number. It's 0916-564-98
0939-782-3997. And for smart subscribers, you may reach us at 0939-782-3001. And we encourage you to listen to the full series, itong message na to. Pwede po kayo mag-log on sa therockofmysalvation.org, or you can share with your friends or with your family. Ang ating page po sa Facebook is also The Rock of My Salvation. And tonight naman, gusto nating bigyan patotoo, bigyan papuri din ang Lord sa ginagawa niya sa foundation ng ating church, which is called yung Joseph Feeding Mission. And right now, we have Jam with us to share sa atin yung mga latest news and updates sa JFM. Jam? Yes, good evening po sa inyong lahat. And first of all, gusto kong batiin lahat ng mothers ng Happy Mother's Day. And dahil araw ng nanay, ng mamas, mommies, kahapon po puro mommies and daddies, yung mga volunteers natin sa Tahanan ng Pagmamahal sa May Sagad, Pasig po yan. And sakto kasi sabi nga nila 10th anniversary nila ngayong May sa orphanage house. Kaya daw sobrang tuwa sila kasi yung outreach natin parang naging celebration for them. So nakapagpakain po tayo dyan, nakapagdala tayo ng mga damit for the kids. May juice din sila, may choco milk sila, nakapag-share sila. And nakakatuwa po kasi yung mga mommies na volunteers natin, parang early advanced celebration daw for them kasi parang naging temporary mom sila ng mga kids doon sa Tahanan ng Pagmamahal. And praise God kasi 3 weeks na lang, another news po, June na, 3 weeks na lang, June na. So pag June na, alam nyo na po yan, pasokan na naman. And perfect time po kasi yung pagbabalik ng ating Back to School project. Ginagawa po natin to for 3 years na, naging tradition na natin na tumulong sa mga kids, sa mga magulang tuwing pasukan. And this year po, for 500 pesos, makakapag-sponsor na po kayo ng isang student. Yung JFM bag natin, para po doon sa mga hindi nakakaalam, may laman na po yung 10 notebooks, complete na yan, may pad paper sila, may sharpener, pencil, crayons, and nakakatuwa, sobrang na-excite ako dito sa level up ng JFM. Ang JFM talaga hindi po yan pababa, pataas ng pataas ang bibigay natin. Yung ino-offer natin for God, for other people. Kaya this year po, yung laman po ng bags natin, hindi lang po, bukod po sa school supplies, no, meron din siyang kasamang raincoat, may payong, at may school shoes na rin po yan. At hindi po doon nagtatapos, meron pa ring socks yan. Kaya kompleto talaga. Kompleto talaga. Kaya sobrang malaking tulong po ito para sa mga parents. Kasi diba pagka school days season, na, diba, yes, season, ito na isa sa pinoproblema talaga ng mga magulang. So I encourage you to support yung next generation. 'Di ba? Mag-plan tayo for 500 pesos, sobrang complete na. Pwede tayong mag-plan sa maraming kabataan ngayong generation na to kasi sabi nga 'di ba, sa Galatians 6:7, kung ano yung tatanim natin sa ibang tao, yun din yung aanihin natin. Kung ito yung kailangan ng kapatid natin, ng mga mahal natin sa buhay, anak natin, magtanim tayo, di ba? Or i-challenge natin. Ako, excited ako mag-challenge sa mga kaibigan ko to sponsor, to invest sa mga susunod na generation ng mga kabataan. And totoo yun kasi sabi nga, di ba yung youth, ito yung future ng ating bansa. Kaya parang we're investing din sa future ng country natin through itong JFM. Yes, and para doon sa mga excited na mag-invest, mag-sponsor ng mga kids, ito po yung mga ilang ways to give natin. Pwede po kayo mag-deposit through BDO. Account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Or pwede rin po through money transfer services. Ang authorized person po natin ay si Sister Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4 San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines 1603. Or pwede nyo po i-send yung through GCash. Ang cellphone number po ay 0916-564-9897. And lastly, pwede rin po through PayPal or credit card para doon sa mga nasa ibang bansa or online. Nandyan lang po yung lahat ng details, even yung link ng PayPal sa josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. Yeah, so again, meron po tayong website, nandun po lahat ng details, and pwede nyo din pong i-share ito sa mga kapamilya nyo abroad, even dito sa Philippines, through sa Facebook, no? I believe in the coming weeks talagang we're going to push itong project na to dahil
siguro less than 3 weeks, 4 weeks na lang, pasukan na ulit. And we're investing hindi lang po sa future ng generation na to, but of course sa kingdom ng Lord as we expand. Nakakatuwang marinig na hindi pa paliit, hindi pa urong, hindi pa bawas yung notebooks, but padami ng padami, pakumpleto ng pakumpleto. And I believe in the future, no, who knows, magkaroon tayo ng sariling school, magkaroon tayo ng marami pang worldwide talaga ang reach ng ating ministry. Kaya we encourage you to join us again next Sunday po dito sa DWIZ 882 kHz 8:30 to 9 p.m. po para sa susunod na part ng message series ni Pastora Emerita entitled The Cheap I Am Sorry. And for all our complete details, our website is therockofmysalvation.org. And before we close yung program, of course, binabati po natin lahat ng moms all around the globe. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And of course, thank you sa lahat ng sabi nga yung mga mothers, yung mga unsung heroes and yung mga ilaw ng tahanan. Kaya Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And of course, yung birthday celebrants din natin this month. Yes, advance happy birthday po kay Armando Lagartos, kay Sister Luz Banyas, Brother June Luzuriaga, Michelle Lagartos, and kay Sister Ferna. Yes, happy birthday po sa inyong lahat. And a big thank you to all our faithful partners, friends, and church members na patuloy na nagsusupport sa ating ministry. Ito po ang The Rock of My Salvation. Makita-kita po tayo ulit next Sunday. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. I'm Elaine. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.